Good morning sa atin lahat, mga kapatid. Unang-una, thank you, Brother Jerry. Maganda yung tinuro ni Brother Jerry. Maganda talaga. Hindi gaya nung sinabi niyang kahit pangit, sabihin niyo maganda. Pero maganda talaga. Unang-una, bago tayo magsimula sa ating pag-aaralan, pag-aaralan natin from 1 Timothy chapter 4, verse 12. Gusto kong i-appreciate si Brother Dennis, sa ganon din si Brother Jeremy, sa kanilang pag-initiate nitong youth lectureship na to. Sa totoo, hindi madali. Hindi madali yung kanilang ginagawa na nag-iipon-ipon ng mga kabataan para mag-aral ng salita ng Diyos. Dahil ako mismo hindi ko kayang gawin. Kung kaya ko sanang gawin, is ginagawa na sana namin sa Alibago. Galing kasi ako sa Alibago noon. Ginagawa na sana namin sa Villa Salud at sa Magirig. So ina-appreciate ko sila sa kanilang sacrifices, gaya ng nasabi ni Brother Jerry, sa likod ng mga nangyayaring ganitong mga occasions or gatherings or lectureship, may mga sacrifices sa likod ng bawat ministro na bumubuo ng ganitong mga gawain. So again, kinukomment ko sila, na-appreciate ko sila sa kanilang gawain, and thank you for inviting me bilang isa na magtuturo sa inyo sa umagang ito. Ganon din sa inyong mga kabataan, ina-appreciate ko rin kayo dahil sa mas pinili ninyo na mag-attend sa ganitong klase ng lectureship. Dahil kung tutusin, karamihan sa kabataan, pag-araw ng Sabado, ang gusto? Nasa gala. Kung wala sa gala, nasa harap ng cellphone. Bakit? Nagtitiktok, o dili kaya naglalaro ng Mobile Legends. O dili kaya yung iba natutulog. O dili kaya nandoon sa SM or nandoon sa Robinson. Pero kayo, anong ginawa ninyo? Mas pinili ninyo, mas inilagay ninyo sa unahan, o mas pinrioritize ninyo yung spiritual na pangangailangan ninyo, na mas inangad ninyong dagdagan yung inyong kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Now, maganda yung pinag-aralan natin kanina na yung tungkol sa purpose natin sa ating mga buhay. Tama po, bawat isa sa inyo merong gusto na mangyari sa buhay ninyo. Tama o hindi? Sa ngayon, isa siguro sa purpose ninyo, isa sa gusto ninyo is magustuhan din kayo ni crush. Tama mali? May crush na ba kayo? Ang ganda ng ngiti ninyo, ibig sabihin meron na, no? Gusto rin kayo ni crush? Bakit hindi? Dapat gusto rin kayo. Pero, bukod doon, meron pang mas mabigat na purpose tayo sa ating buhay. Normal, pagdadaanan natin na magkaroon ng crush, pagdadaanan natin na kinikilig-kilig tayo, pero ang isa sa purpose natin sa buhay natin is magkaroon ng maayos na kinabukasan. Magkaroon ng maayos na future. Maging successful, pero higit sa lahat, hindi lang successful sa material na bagay. Higit sa lahat, gusto nating maging successful na mga Kristiyano. Kaya lang, kahit na meron tayong malinaw na purpose sa ating isip, minsan nahihirapan tayong gawin. Bakit? Dahil pinapangunahan tayo ng hiya. Tama po mali? Kung hindi man hiya, pinapangunahan tayo ng takot. Nakita natin si Michelle nga ba yung kanina? Si Mitch. Diba? Hindi naman mahirap na tumayo, tapos ipakilala natin yung ating mga sarili. Bilibin, napakadaling sabihin. Pero si Brother Jerome, sa maniwalat kayo sa hindi, bago ako tumayo kanina, nanginginig yung tuhod ko. Ibig sabihin, meron pa rin akong takot sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ilang taon na ako nangangaral? Nangangaral ako siguro, start ako year 2000. 2025 na ngayon, 25 years na akong nagtuturo. Pero meron pa rin akong takot na nararamdaman. Normal lang po yun. Normal, lalo na kung paglalabanan natin at i-overcome natin yung takot na yon. Pero kung hahayaan natin na tayo ang i-overcome ng takot, magagawa ba natin yung purpose natin sa buhay? Hindi natin magagawa. Ano po? Kaya nga sa inyong mga kabataan,
kapag meron kayong gustong i-voice out, gustong sabihin, as long as ito'y maganda, maayos, and sang-ayon sa katuruan ng Biblia, huwag kayong mahihiya, huwag kayong matatakot. Kailangan sabihin ninyo yung ideas ninyo, sabihin ninyo yung mga nauunawaan ninyo, sabihin ninyo yung gusto ninyo na iparating para sa ganon, kayo ay makatulong at para sa ganon, ma-overcome ninyo yung takot ninyo. Nangyari yan mismo kay Timoteo. Diba? Kaya nga dito sabi ni Pablo, let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and in purity. Ibig sabihin, merong takot si Timoteo diyan. Diba? Pero sino nga ba si Timoteo? Tingnan po natin. For our introduction, sabi niya, the Apostle Paul wrote this letter to Timothy, a young preacher for the church in Ephesus. Timothy likely faced doubt and criticism because of his age. Di ba yun yung isa sa kinakatakutan natin, yung makriticize tayo. Yung kapag meron kang sinabi, hindi nila tatanggapin yung sinabi mo at makikriticize ka, mapapahiya ka. Dahil sa ayaw mong mapahiya, natatakot kang magsalita ngayon. Kung makikita natin, sa instance na to, ganyan din ang nararamdaman ni Timoteo. Halos ayaw niyang magturo dahil nga, baka hindi ako pakinggan. Baka walang maniwala sa akin dahil bata pa ako. Pero ito yung sulat ni Pablo sa kanya. Sabi rito, but Paul encouraged him not to be discouraged. Instead of arguing with critics, Timothy was to silence them with the example of his life. Hindi naman natin kailangang makipagsagutan. Hindi natin kailangan na ipamukha sa kanila sa pamamagitan ng katalinuhan. Sabi ni Pablo, ipakita natin na sila'y nagkakamali sa pamamagitan ng example ng ating pamumuhay. Diba? This message is not just for Timothy. Anong sabi yan? It's for all of us. Kaya po nasulat yung Biblia, hindi naman puro kay Timoteo yan. Para din po sa atin, ng mga kabataan. Yung sabi pa niya, whether young in age or young in faith. Yung young in age, kayo na mga young people. Yung young in faith, maaaring kasama kami na feeling yan. Dahil yung ilan sa atin, medyo nasa 30s, 40s, or 50s, na kailan lang nabautismuhan, kailan lang naging Kristiyano, ang tawag sa kanila, young in faith. Meron din naman mga bata, yung iba sa atin, 18 years old, 19, pero nabaptize tayo somewhere between 12 or 13 years old. So mas matanda tayo sa pananampalataya kaysa doon sa mga bagong naging Kristiyano. So dito, sinasabi niya, ito pong pag-aaralan natin para sa mga bata, for the young and for the young in faith, because God calls us to live as examples of His power and love. Lagay po natin sa isip natin yan. Tinawag tayo ng Diyos para maging Kristiyano. Para sa ganon, tayo ng mga Kristiyano maging example ng mga taong nasa paligid natin. Tama po mali. Di ba yun yung sabi kay Timoteo? Patuloy natin. Number 1, sabi dito, let no one despise your youth. Don't let others define you. Nangyayari po yan. Hinahayaan natin yung iba na dinidefine tayo. Na-experience yun na yan, mga kabataan. Ang ibig kong sabihin, hinahayaan ba natin na isipin ng iba kung ano yung gusto nilang isipin patungkol sa ating katauhan. At kapag naisip nila yon, narinig mo, magsha-shutdown ka na, papayag ka na ba na ganun ka? Parang halimbawa, ikaw gusto mong mag-excel, gusto mong maging number 1 sa classroom ninyo sa pag-aaral. Pero meron dito mga puso ngayon, yung mga pulis. Sasabihin ng mga pulis, hindi mo kaya yan. Matalino eh. Hanggang dyan lang kaya mo.
Hanggang dyan ka lang. At dahil sa ganong sinabi, papayag na lang ba tayo mga kabataan? Na oo nga, hindi ko kaya. Siguro mas alam nila kung ano yung kakayanan ko dahil nakikita nila. At dahil doon, hindi ka na mag-i-strive. Ano mangyayari sa'yo pag hindi ka nag-strive? Di ba wala? Hindi ka na mag-grow? Magtatagumpay ka? Hindi. Hindi ano po. Kaya nasabi rito, do not let others define you. Lalo na pagdating sa edad. Diba? Baka sabihin nila, bata pa yan masyado. Dahil bata, hindi ka pakikinggan. Actually, nung nag-i-start ako na mangaral, itong point na to, age does not determine your spiritual maturity, your character does. Nag-start akong mangaral, year 2000 nga, at that time, nasa 22 years old ako. So yung mga magaling sa mathematics, huwag nyo nang sasabihin kung ilang taon ako ngayon. Diba? 22 years old ako, nung ako'y nag-i-start na mangaral, ang unang-unang nasa isip ko, kaya ko ba? Pagtayo ko doon, kikinig kaya sila sa akin. Lalo na't kapag ako'y nagturo, merong mga tao sa harapan, mga Kristiyano sa harapan, na mas ahead sa akin, mas matagal ng Kristiyano sa akin. Siyempre magtuturo ko yung iba nasa 50 years old, 60 years old, 20 years, 30 years ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, marami na silang nalalaman. At dahil doon, sa maniwalat kayo sa hindi, takot akong tumayo sa harapan noon. Kaya sabi ko, bata pa ako, baka hindi nila ako paniwalaan. But then, nabasa ko ito. Nabasa ko nga so, na sinasabi, hindi naman yung age, yung magdi-determine ng spiritual maturity natin. Ang magdi-determine ng spiritual maturity natin is yung ating character. Yung pagkatao natin. Naniniwala kayo hindi? Di ba mayroong mga matatanda na mas matatanda pa sa atin pasaway? Tama po mali? Di ba? At meron din mga bata, mas bata sa atin, pero pagdating sa maturity, spiritual maturity, mas mature sa atin. Na-experience niya, na-observe niya sa congregation minsan. May mga matatanda, matagal ng Kristiyano, pero pag araw ng Sunday, nasaan? Samantalang yung bata, kailan lang naging Kristiyano, nag-uumpisa pa lang, araw ng Sunday, hindi lumiliban o hindi nag-a-absent sa paglilingkod sa Diyos. So, sino mas spiritually mature? Merong mas matanda, 30 years na Kristiyano, pero kapag nagsalita, ang lumalabas sa bibig niya, ako, hindi makain ng baboy. Mura dito, mura doon. Merong bata, kailan lang nabautismuhan, kailan lang naging Kristiyano, pero ang lumalabas sa bibig is patungkol sa mga salita ng Diyos na nag-i-encourage sa mga kapwa Kristiyano na sila'y maging matatag. So, sinong mas mature? Yung mas matanda o yung mas bata? Yung mas bata, ano po? So, hindi po basihan ang edad pagdating sa spiritual maturity. Ang basihan ng spiritual maturity is kung paano natin ipakita yung ating pagkatao. The world may look down on young people. Yes, totoo yan. Normal yan. Yung mundo, sa liputan, minsan kapag bata masyado, hindi nila masyadong pinaniniwalaan. Because they assume they lack wisdom or discipline. Papayag kayo ron? Mga kabataan, sasang-ayon kayo? Ako hindi. Ulitin ko, hindi porket bata, kulang sa kaalaman at kulang din sa disiplina. Dahil yung disiplina, kaalaman, nasa character po natin yan. Kung paano natin binuild, kung paano natin binuo yung ating katawan. Instead of proving yourself with words, prove yourself by your example. Kuha tayo ng isang example. Nakikilala niyo si David. Alam niyo yung kwento ni David and Goliath. Diba? Yung David and Goliath na yan, isang pagkakataon na kung saan si Goliath, hinahamon niya yung nasyon ng Israel. Nasabi niya, para matigil na itong labang ito,
naririto ako, pumili kayo ng pinakamalakas na mandirigma ninyo, yung pinakamagaling. Iharap ninyo sa akin. At kapag natalo ko siya, o kapag natalo niya ako, at ganun din yung sambayanan ko, magiging alipin ninyo. Pero kapag natalo ko siya, magiging alipin namin kayo. Ilang araw na ganun ang ginagawa ni Goliath na naghahamon. Merong lumaban na mandirigma ng Israel? Wala no. Bakit? Dahil sa takot. Pero dahil sa ilang araw na gano'n, merong isang tinatawag natin na shepherd na ang pangalan ay David, narinig niya yung ginagawa ni David, yung ginagawa ni Goliath, at ang sabi ni David, ano sabi niya? Di ba? Ilang taong kasi David, Lord? Si David ba mandirigma? Hindi. Nag-aalaga ng tupa eh. Nagpapasto ng tupa. Pero bakit ang lakas ng loob niya? Kasi meron siyang tiwala sa Diyos. Tignan natin. Buksan natin sa 1 Samuel. Basahin lang natin yung ilang mga bersikulo. Nung napagdesisyonan na si David na nga ang lalaban kay Goliath, iniharap siya kay Goliath, at ito ang sabi ni Goliath. At nang tumingin ng Pilisteo at makita si David, ay kanyang niwalan ng kabuluhan siya, sapagkat siya ay bata pa, at mapula ang pisngi at may magandang bigas. Nangyayari o hindi? Kapag bata ka, siniseryoso ka, hindi? Kadalasan hindi. Pero nung ganyan na sinabi ni Pilisteo, ni Goliath, na bata si David, natakot ba si David? Ilang hinaan ng loob? Actually, sabi pa ng Pilisteo, at sinabi ng Pilisteo kay David, ako ba ay aso, na ikaw ay paririto sa akin na may mga tungkot? At nilait ng Pilisteo si David sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos. So bukod sa minamalit si David, nilait pa si David, hinayaan ba ni David na i-defy siya ni Goliath? Hinayaan ba ni David na pumasok sa utak niya, ay mahina nga ako, bata nga ako, hindi ko kaya to, napakalaki. Yung ba yung sinabi niya? Hindi, di ba? Ano sabi ni David? Sa verse 45, nang magkagay, sinabi ni David sa Pilisteo, ikaw ay naparito sa akin na may tabak, at may malaking sibat, at may kalasag. Ngunit, ako'y naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng mga kawal ng Israel, na iyong hinahang. So, anong nasa isip ni David? Bakit disrupt? Dahil alam na kasama niya ang Diyos. Alam niyang hindi siya pababayaan ng Diyos. At yun din po ang advice ko sa inyo, mga kapatid, sa mga kabataan. Hanggat nararamdaman ninyong kasama ninyo ang Diyos, hanggat alam ninyong naglilingkod kayo sa Diyos, wala po kayong dapat ikatakot. Hindi nyo kinakailangan maniwala sa kung anumang sinasabi ng iba. Bukod doon, number 2. Sabi niya rito, be an example in word. Tama po, mali? Mahalaga ba na maging halimbawa tayo sa salita? Mahalaga hindi? Mahalaga ano po? Di po ba? Sabi rito, our words reveal our hearts. Buksan natin. Luke chapter 6, verse 45. Ano bang sinasabi niya? Lucas 6:45. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso, at ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, sapagkat sa kasaganan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Ano pong ibig sabihin niya? Kadalasan kung anong lumalabas sa bibig natin, yun ang nilalaman ng ating mga puso. Tama po, mali? Di ba? Kung ano yung nasa puso mo, kadalasan yun ang lumalabas sa bibig mo. At makikita mo yan, maobserbahan mo yan, o mas mapapatunayan mo yan pag nagalit ang isang tao. Tama, mali? Di ba yung iba isang tao na mahaba yung pasensya, napakahaba ng pasensya, once na
Ginalit mo yon, lumalabas yung nasa puso niya. And usually mga kabataan, kung ano yung nilalagay nyo sa puso ninyo, yun yung maaring pumatay or yun din yung maaring mag-build up sa inyo. Ibig kong sabihin, kung puro negative yung nasa puso ninyo, magiging negative din ang buhay ninyo. Magiging negative din ang lalabas sa inyong mga bibig. Pero kung puro positive, kung puro salita ng Diyos ang nakalagay sa puso ninyo, anong lalabas sa inyong mga bibig? Di ba? Ang lalabas sa mga bibig ninyo pagpapatibay. Para encourage yung mga taong nasa paligid ninyo. Kaya sabi niya, we must be an example in words. Speak truth, encouragement, and wisdom, avoiding Marites, hindi yung asawa ni Brother Bonnie. Avoiding gossip or negativity. Hindi po masamang makibalita. Pero yung mag-chismis, masama. Yung negativity, yung puro negatibong lumalabas sa ating mga bibig, masama po yun. Ibig sabihin, kung wala kang magandang masasabi sa isang tao, better zip your mouth. Di ba yun ang sabi nila? Dahil wala ka rin naman may tutulong eh. Di ba? Hanggat maaari, dapat yung salita po natin is nakakatulong. Sabi nga sa Colossians chapter 3, let your words be seasoned with salt. Ibig sabihin, yung pananalita natin dapat nakakatulong. Yung pananalita natin dapat nakaka-encourage, hindi po nakakasira. And sabi niya dito sa Proverbs chapter 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue. Tama mali? Yung dila natin kayang bumuhay at kayang pumatay. Tama mali? Di ba naka-experience na kayo niyan? Meron na kayong nabalitaan? Merong nagpatayan. Bakit? Dahil yung magaling na kumare, ipinagkalat na yung kumpare niya may kasamang babae. Ichinismis, nakita ko si kumpare, lumabas, kasama si kumare doon sa isang lugar. Pero bakit nga ba sila lumabas? Nagkita lang pala sila sa loob. Dahil nagkita sila sa loob, nagkasabay lang silang lumabas dahil sa hindi napigilan ng dila niya na ibinalita kaagad dun sa kumare o sa kumpare, ano nangyari? Nagkapatayan. Pero yung dila rin na yan, na nakakadulot ng kapatayan ng iba, nakakapagpabuhay din naman. Tama po mali. Merong mga kilala tayo na dati is lulong sa bisyo, na dati is sakit ng ulo ng barangay, pero nung ginamit natin yung ating mga dila, itinuro sa kanila yung salita ng Diyos, in-encourage sila, natuto sila, ngayon hindi na sakit ng ulo ng barangay. Sila na yung nauuna na tumutulong sa mga tao. Ganun din sa atin, mga kabataan. I-train natin yung dila natin na makapagbigay ng buhay at hindi ng kamatayan. Use your words to build up, not tear down. Diba? Mahalaga to, hindi. Lalo sa inyo ng mga kabataan. Mahalaga to. Dahil mga bata pa kayo, magbi-build up kayo ng relationship. Ang pinakamasarap na relation na meron tayo, hindi po yung pagkakaroon ng girlfriend, boyfriend, or pagkakaroon ng asawa. Siyempre, masarap magkaroon ng asawa, masarap magkaroon ng pamilya. Pero believe me, mas masarap magkaroon ka ng tunay na kaibigan. So, ibig sabihin, habang lumalaki tayo, habang nagmamature tayo, binibuild up natin relationship natin sa kaibigan natin. Sabihin natin kung ano yung nilalaman ng ating mga puso sa harap ng kaibigan natin. Diba? Kung sakaling merong ginawa yung kaibigan mo na mali, na negative, sabihin mo sa kanya, Amen. Brad, hindi maganda yung ginawa mo. Dahil sa ginawa mong yan, nakakasama sa ganito, maaaring masakit kapag sinabi mo, pero ginagamit yung dila mo to build up your friend. Para pag na-realize niyang mali yung kanyang ginawa, babaguhin niya. Hindi yung may nakita kang maling ginawa ng kaibigan mo, maghahanap ka ng kaibigan
Kakilala mo sa alam mo ba, si ganito, si ganon, ganito, ganyan. Chinismis mo na. Anong mangyayari? Mabibuild up mo, masisira mo yung kaibigan mo. Sira. Kaya ang mga kaibigan, mga youngs, sabi riyan, we must be an example in words. Ingatan po natin yung mga salitang lumalabas sa ating mga bibig. Next, number 3, be an example in conduct. How you live. Kung paano tayo magbuhay. Dapat kung ano yung sinasabi natin, yun din yung ating ginagawa. Ibig sabihin, yung words natin, i-apply natin sa ating mga buhay. Sabi riyan, actions speak louder than words. How you behave shows who you really are. Tama po, mali? Action speaks louder than words. Tama, mali? Tama. Diba? Wala namang politiko dito masyado, di ba? Yung mga ibang politiko, hindi naman lahat. Yung ibang mga politiko, anong mga pangako ngayon? Diba? Hindi ako maka Duterte, hindi rin ako maka Marcos. Actually, maka Marcos ako noon. Binoto ko si Marcos. Bakit? Dahil sabi niya, kapag ako ay nahalal, ako ay naging pangulo, 20 pesos na lang ang bigas. Ang bihira, palay nga, hindi makakat-akat ng 20 pesos, bigas pa kaya. Yung pangako niya, na-apply ba niya? Napako. Ganon din tayo minsan. Dami nating sinasabi, ang dami nating pinapangako, pero yung buhay po natin, sumusunod po ba? Di ba napakadaling sabihin na tayo ay Kristiyano? Madali, mahirap. Napakadaling sabihin, Kristiyano ako, napakadaling sabihin na mahal ko ang Diyos, napakadaling sabihin na naglilingkod ako sa Diyos. Anong mahirap? Yung ipakita sa pamamagitan ng pamumuhay natin na tunay na minamahal natin ang Diyos. Sabi mo, mahal mo ang Diyos. Sabi mo, naglilingkod ka sa Diyos. Sabi mo, matapat kang Kristiyano. Pero nasaan ka paglinggo? Diba? Maraming ganong Kristiyano. Kaya nga sabi dito, action speak louder than words. Hindi sana tayo puro salita lang. Kailangan natin ipakita sa pamamagitan ng ating gawa. Live with integrity, honesty, and kindness. Anong ibig sabihin ng integrity? Anong ibig sabihin ng integrity? Ibig sabihin ng integrity, ginagawa mo isang bagay, may nakakakita man sa iyo o wala. Di ba? Na meron man nakatingin sa iyo o wala man nakatingin sa iyo, ipinapakita mo na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Ganun po tayo mga kabataan. Ito po kailangan natin i-train yan. Yung honesty. Ano yung honesty? Sabi ni Brother Jerry kanina, tapos magturo ng mga preachers ninyo, i-appreciate mo naman. Tapos sabihin nyo naman na, Brad, ang ganda! Kahit pangit. Biro lang ni Brother Jerry. In honesty, kapag meron kayong ministro na nagturo sa inyo at pangit talaga yung turo, na hindi talaga sang-ayon sa itinuturo ng Biblia, kahit bata kayo, huwag kayong mahiya. Brad, ina-appreciate yung turo mo. Maganda sana, kaya lang may konting palpak. Diba? Kasi kung hindi nyo kami itatama, kung sasabihin nyo sa akin na kung pangit yung turo ko, sasabihin nyo, Brad, ang ganda ng turo mo, ang galing mo. Nasa isip ko na yan, galing ko talaga. Galing ako, ibig sabihin, wala akong mali. Ganun uli ang ituturo ko sa susunod. Ay sa susunod, ano sasabihin mo? Brad, ang galing mo talaga. At talaga lalaki naman ulo ko. Diba? E paano ko may tatama? Diba? Kaya kailangan, meron tayo ng honesty. Pero hindi lang sapat yung honesty. Dapat meron tayong kindness. Para i-correct ako, sasabi mo, Brad, maganda yung turo mo, maayos yung turo, pero mas maganda sana kung iaayos mo ng konti. Sabihin natin with kindness. Parang sabi nila sa pagpapakain ng manok yan eh. Diba? Kahit nagutom yung manok, kapag pabalang mong pinakain, kakain hindi. Tapos pagpala, o kain na kayo. Anong gagawin ng manok? Takap palayo yan.
Dahil hindi mo pinakain with kindness. Di ba? Ganun din sa pagkukorek sa mga kapwa natin. Kinakailangan may ipakita natin na maayos yung ating pagkakorek. In Matthew 5:16, sabi niya, let your light so shine before men that they may see your Good works. your Good works. good works. Yung good works sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng gawa? Sa pamamagitan ng gawa. Hindi kinakailangan ipagsigawan mo na ikaw ay Kristiyano. Hindi kinakailangan na bawat kapatid mo na masasalubong mo, sasabihin mo, I love you sis, I love you Brad, I love you kapatid. Diba? Parang kaplastikan, di ba? Pero paano natin mas na ipapakita? Pakita natin sa pamamagitan ng gawa natin. Kapag meron kang kapatid na nangangailangan ng tulong, anong gagawin mo? Pupunta ka sa kanya, Brad, sis, I love you. Tapos aalis ka na, matutulungan mo. Tulungan mo. Kapag meron kang kapatid na nahihirapan, gagabayan mo. We do it with works, not by puro salita lang. Diba? Kaya nga sabi riyan, Matthew 5:16, let your light shine sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sa atin ng mga kabataan, nakikiatin ako Pero bata pa naman ako, kita naman sa itsura Diba? Amen. Sa inyo ng mga kabataan, paano ninyo napapaliwanag inyong mga buhay? Paano ninyo napag-shine ang inyong mga ilaw? Paano kayo nakakapag-shine? Sabi dyan, di ba? Let your light so shine before me. Anong silbi ng ilaw? Guidance. Gaya ng lighthouse. Bakit may lighthouse? Para makita ng mga mangingisda yung kanilang uuwian. Magiging guide para hindi sila maligaw. So kayong mga kabataan, paano kayo magsisilbing ilaw? Paano kayo magsisilbing guide? Sa pamamagitan ng gawa ninyo, di ba? Sabi natin, maging mabuting halimbawa dahil kayo mga Kristiyano, di ba? Kung Kristiyano tayo, paano tayo magiging mabuting halimbawa? Kung halimbawa hindi tayo nangangaral, paano natin magagamit yung sarili natin para maturuan sila? Diba sa pamamagitan ng gawa natin, ng pamumuhay natin? Meron bang Kristiyanong nakikipagsuntukan? Meron bang Kristiyanong nakikipagtongit? Meron bang Kristiyanong nagsusuga? Meron bang Kristiyanong gabi-gabing nahihilo? Anong gabi-gabing nahihilo? Pagdating ng alak 4, alak 5, alam na kung anong kasama. Meron bang gano'n na Kristiyano? Kapag nakikita kayo ng mga tao sa paligid ninyo, magpaputi ba kayong ilaw? Hindi po. Dahil ang Kristiyano, sabi natin, Galatians 3:27, tadagop yun na bautisaran kin Kristo in kabosyon ni Kristo. Nung tayo na bautismuhan kay Kristo, ibinihis natin si Kristo. Galatians chapter 2 verse 20, sabi niya, nabubuhay na sa ating katauhan si Kristo. Kailan yung nabasa nakipag-away si Kristo? Kailan yung nabasa nakipagsagutan si Kristo? Kailan ninyong nabasang gumawa ng mali si Kristo? So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng pamumuhay natin, ipakita natin na tayo tunay na Kristiyano. Mahirap madali. Mahirap po sa una. Kaya kailangan, habang bata po tayo, sanayin po natin yung ating mga sarili. Turuan natin yung ating mga sarili. Brother Jerry, pag nasa 45 minutes na ako, senyasan mo ko. No problem. Take your time. Number 4, sabi niya rito, be an example in love. Be an example in love. Jesus said, the greatest commandment is to love. Tama po mali. Eh, naniniwala ba kayo na lahat tayo naghahangad ng pagmamahal? Opo? Tama, di po ba? Kung lahat tayo naghahangad ng pagmamahal, kaya ba natin ipakita yung ating pagmamahal sa ating kapwa? Minsan hindi, no? Tama? Oo, tama yung sagot. Pero kadalasan,
hindi natin maipakita yung ating pagmamahal sa ating kapwa. Bakit? Nakita mo may isang tao, naglalakad yung tao, hindi mo nakakilala yung tao, nakita mo lang naglalakad, habang naglalakad, natalisod. Nung natalisod, nadapa, anong gagawin mo una? Yung iba, hukot cellphone. Pagtatawan mo, nadapa na nga. Ano ba dapat ang unang gawin? Di ba dapat ang unang gawin? Tulungan mo, alalayan mo. Ganon din sa atin, sa mga kaibigan natin. Meron tayong kaibigan, nakita mo yung kaibigan mo na gumagawa ng mali, anong gagawin po natin? Dahil mahal natin siya. Hayaan natin? Pagsabihan natin. Kung talagang mahal natin, pagsabihan natin, kahit masakit, itama natin yung mali na ginawa ng ating mga kaibigan. Dahil mahal natin. Yung parents natin, mga kabataan, mahal natin ang parents natin. Gusto natin ng pagmamahal, tama mali. Pero bakit sinusuway natin ang parents natin? Ang sabi ng parents natin, maghugas ka ng pinagkainan. Anong unang sagot nyo? Tsak manin! O kaya, tapusin ko muna to. Tapos na lahat-lahat. Tapos na yung kinabukasan. Andun pa rin yung hugasan. Madaling magsabing mahal natin ang bawat isa. Madaling magsabi na gusto nating tumanggap ng pagmamahal. Alam niyo kung ano yung mahirap? Yung magbigay ng pagmamahal. Basahin natin. Matthew chapter 22, verse 37 hanggang sa verse 39. Sa verse 37, sabi niya rito at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad nito ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So sabi niya, ano yung una? Ibigin natin ang Diyos. At ako'y natutuwa sa inyo dahil naririto kayo na ipinapakita ninyong meron kayong pag-ibig sa Diyos. Dahil sabi ko nga kanina, mas magandang magliwaliw, mamasyal, pero mas pinili ninyo na ipakita ang pag-ibig nyo sa Diyos dahil gusto ninyong lumago. Gusto ninyong mag-grow. Pangalawa, ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig ninyo sa inyong sarili. Paano ninyo minamahal ang sarili ninyo? Nang beses kayo maligo sa isang araw? Ba't nag-iisip kayo? Dalawa? Dalawang beses sa isang buwan? Sa isang linggo. Ay hindi! Dalawa sa isang taon? Ay hindi, dalawang beses sa araw. Naliligo tayo araw-araw, nagtututbrush tayo. Gusto niyo bang nasasaktan kayo? Hindi no. Ayaw niyo nung nasusugatan kayo. Ayaw niyo nung may masamang nagagawa sa inyo. Kung ayaw ninyo, sana ganoon din ang gawin natin sa iba. Kung ayaw nating nasasaktan, ayaw nating narurumihan, ayaw nating may maling naiisip sa atin, huwag po natin gagawin sa iba. Yun yung sinabi rin na, ibigin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So we must be an example in love. Kristiyano tayo. Tayo ang dapat unang-una na nagpapakita ng pagmamahal. Show love even to those who criticize or doubt you. May nangyayari ganon? Merong mga hindi naniniwala sa inyo? Merong mga hindi nagtitiwala sa inyo? Meron? Diba? Minsan, kamag-anak pa natin mismo, hindi tayo pinagkakatiwalaan. Bakit mo ba pinag-aaral na? Nag-aaral ka, wala ka rin madarating sa buhay. Wala ka rin mararating sa buhay. Hanggang dito ka lang. Kapag narinig mo, magagalit ka sa kamag-anak mo. Sa una siguro, nakakasakit ng damdamin. Pero dahil Kristiyano tayo, ang sabi niya, kung kinikriticize tayo, kapag pinagsasabihan tayo ng masama, ang sabi dito, mahalin natin sila. Bakit? Hindi nila naiintindihan yung ginagawa nila. Ano bang ginawa kay Jesus? Ipinapako sa krus. Pinahirapan, ipinapatay. Si Jesus na tagapagligtas natin, si Jesus na magdadala sa atin sa langit, ipinapako sa krus. Pero ano sinabi ni Jesus? Nakita pa rin yung pagmamahal niya eh. Forgive them, Father, for they do not know what they are doing. Sa ginawa niya, pinakita niyang mahal pa rin niya yung mga taong hindi nagtiwala sa kanya.
Mahal niya pa rin yung mga tao, hindi naniwala sa kanya, naninais pa rin niyang iligtas yung mga tao. Ganon din sa atin. Sa una mahirap. Mahirap gawin na kapag hindi ka pinagkakatiwalaan, na kapag ikaw ay dinadaon, mahirap na mahalin yung tao. Pero dahil Kristiyano tayo, dahil anak tayo ng Diyos, gawin po natin. Ibigin natin sila. Pagdasal natin, Ama, sana etong taong to na walang tiwala sa akin, sana bumangon ng isang araw, ma-realize niya na mali yung kanyang ginagawa. We take it as challenge na lang. Para sa ganun, maipakita natin sa kanila na nagkakamali sila ng ginagawa. In 1 Corinthians chapter 13, sabi niya, it reminds us that without love, everything we do is meaningless. Tama po mali. Kapag walang pag-ibig, lahat ng ating ginagawa, walang kabuluhan. Basahin po natin. 1 Corinthians chapter 13. Yung ilan lang. Sabi niya rito, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Ito si Pablo nangangaral. Ang ibig niyang sabihin, kapag ako'y nangangaral sa mga tao na walang kasamang pag-ibig yung aking pangangaral, walang silbi yung kanyang pangangaral. Ganon din kayo mga mangangaral, mga preachers. Bakit kami nangangaral? Bakit kami nagtuturo? Sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig o dahil lang sa gusto namin mag-sermon sa inyo? Bakit namin kayo sinisermon? Dahil para matuto kami sa pagkakamali namin. Para matuto kayo sa pagkakamali niyo. Bakit? Bakit nga ba tayo sinisermon ng mga magulang natin? Para hindi tayo maligaw ng landas. Para hindi tayo maligaw ng landas. Bakit? Dahil ayaw nilang mapasama tayo. Dahil ayaw nilang mapasama tayo. Bakit? Dahil mahal nila tayo. Dahil mahal nila tayo. Di ba? Minsan masakit na pakinggan yung mga sinasabi ng mga magulang natin. Minsan, ayaw natin tanggapin pero ginagawa nila yon dahil sa pagmamahal sa atin. Yung din ang sinasabi ni Pablo. Kung kami mangangaral nang dahil sa ibang purpose, ibang dahilan, walang silbi. Kami po'y naririto, ipinapangaral namin ang salita ng Diyos dahil mahal namin ang kaluluwa ng bawat isa sa inyo. Ayaw namin na kahit isa sa inyo merong mapunta sa impyerno. Sabi pa niya sa pagpapatuloy, kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipit ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig ay wala akong kapuluhan. Madaling salita, sabi ni Pablo, kahit nasa akin lahat ng kapangyarihan, kung wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Meron din po tayong mga tao. Kahit nasa atin lahat ng kayamanan, kahit nasa atin lahat ng kasikatan, kahit na napakagandang lalaki na natin, gaya nung naunang nagturo sa atin, kung hindi naman tayo marunong umibig, hindi tayo marunong magbigay ng pag-ibig sa ating kapwa, may silbi ba yung buhay natin? Kaya nga sabi riyan, as Christians, bilang mga kabataan, let us be an example in love. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13. Number 5. Sabi niya, be an example in spirit. Your passion and devotion. Ano yung spirit? Yung passion natin. Yung devotion natin. Bilang Kristiyano, ano ba yung mas gusto natin gawin? Ano ba yung ninanais natin? Di ba ninanais natin maglingkod sa Diyos? Kaya tayo sumunod sa Ebanghelyo, kaya tayo naging Kristiyano, hindi lamang para maugasan yung ating mga kasalanan. Nais natin na pagsilbihan yung Diyos na nagligtas sa atin. Ang sabi nga rito, this speaks to your zeal for God. Are you passionate about your faith? Ibig sabihin ng zeal, yung kasipagan natin sa paglilingkod sa Diyos. Sa ating paglilingkod sa Diyos, nandun ba yung ating puso? Diba?
Dahil kung nasaan yung puso natin, kapag mahal natin ang isang bagay, hindi natin pababayaan na mawala sa atin. Tama, mali. Diba? Si crush ninyo, araw at gabi, nasa isip nyo. Crush pa lang yun. Paano pa pag love nyo na? Pag first love nyo na? Yung nanay at tatay natin, sa tingin nyo ba nakakalimutan tayo ng nanay at tatay natin? Bakit hindi? Dahil nasa puso nila tayo. At dahil sa nasa puso nila tayo, kahit anong hirap ng buhay, kahit anong pagsubok yung dumaan sa kanila, gagawin nila lahat para maibigay lahat ng pangangailangan natin. Ganon din tayo ng mga Kristiyano. Ganon din tayo ng mga anak ng Diyos. Kung ang ating puso ay nasa paglilingkod sa ating Diyos, tatamarin ba tayo sa paglilingkod sa Kanya? Hindi po. Kaya kailangan tayo po, meron tayong passion regarding our faith. Ano nga ba ibig sabihin ng passion? Ito yung gustong-gusto nyong gawin. Kung di pong pag hindi ninyo ginagawa, nakaasar kayo na parang nanghihina kayo dahil hindi nyo nagawa. Diba? Ano yung gustong-gusto yung gawin? Mobile Legend? Ano? TikTok? Ano nga ron? Kumain. Yun, kumain. Pare-parehas tayo. Halata naman, di po ba? Pagdating sa pagkain, gusto natin kumain. Pag wala tayong makain, anong pakiramdam nyo? Okay, mag-alala, pakakainin tayo ni Brother Dennis sa ni Jeremy mamaya. Amen. Pag hindi, passion ko yun, masasama loob ko sa kanila. Ano ba, pag hindi tayo nakakain, sumasama yung loob natin. Parang nangihina tayo. Parang kulang yung araw natin. Pero pag meron ng pagkain, anong unang lalaki yung mata natin. Ang ganda ng ngiti natin. Bakit? Makakakain na naman tayo. Ganon din sana tayo sa Diyos. Pagdating sa paglilingkod sa Diyos, pinapakain natin yung ating mga kaluluwa. Pag araw na ng pag-worship sa Diyos, dapat excited tayo. Dapat masaya tayo. Andun yung ating zeal. In Romans 12:11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. By how? We worship, pray, and serve with all your heart. Sa ating pagsamba, sa ating panalangin sa Diyos, we are serving Him with all your heart. Ibig sabihin, kapag sumasamba tayo, nasa ng puso't isip natin? Sa Diyos. Hindi yung kasalukuyan tayong sumasamba, ang nasa isip natin, nag-reply na kaya si crush ko sa status ko sa Facebook. O dili kaya nasa isip natin, ano kaya niluto ni nanay na ulam mamaya? Anong maano? Sa pananalangin natin, kapag tayo nag-pray, kapag mayroong prayer leader, sabi manalangin tayo, kadili kaya paggabi, kapag nag-pray tayo, na-experience na nanalangin sa gabi? Ilan sa inyong kadalasan nakakatulaw? Okay, mahiya. Dahil ako naranasan ko na rin yun. Nananalangin ako. Kaya lang pagkakamali ko nung nanalangin ako sa Diyos, dahil sa katamaran ko na siguro, sa pagod ko, nanalangin ako ng nakahiga, inumpisan ko pa lang, naalala ko hanggang ngayon, inumpisan ko pa lang, Ama naming nasa langit, yung palang sinasabi ko. Hanggang sa ngayon, hindi ko na maalala ko nung nasunod na sinabi ko ron. Bakit ako nakatulog? Dahil wala sa puso ko yung panalangin ko. Pero kung mahal ko ang Diyos, kung talagang yung aking paglilingkod sa Diyos merong init, hindi ako tinatamad sana maglingkod sa Diyos. Nung nanalangin sana ako nung gabing yun, sana ginawang ko ng paraan na lumuhod man lang sana ako sa harapan ng Diyos para sa ganun hindi ako nakatulog. Para sa ganun nakausap ko ang Diyos. Para sa ganun nakapagdasal ako ng maayos sa Diyos. So we must be an example in spirit. Kristiyano tayo. Wala pong Kristiyanong tamad. Amen? Amen. Diba? Kung yung mga preachers ninyo, sabi nga ni Brother Jerry kanina, napupuyat sa gabi, nag-prepare ng lesson, kayo na mga Kristiyano, na mga kasama sa pananampalataya, masarap ang tulog paggabi? Habang nagpupuyat kami, hindi po. Kailangan kayo rin. Hindi ko sinasabing gumawa kayo ng lesson. Kailangan kayo rin, pagdating ng gabi, puplatin nyo man lang yung Biblia ninyo. Di ba? Makapagbasa man lang tayo kahit na isang
isang chapter lang. Di ba? Iniwan nila sa kapilya, kaya hindi makabasa. Ganon. Yung Biblia po natin, gamitin po natin. Hindi naman natin nire-require na mabasa natin agad yung Biblia. Nung nag-uumpisa ako, actually, inumpisaan kong basahin yung Bible, buong Bible, ang unang-unang nabasa ko, Genesis 1:1. Alam niyo kung ilang versikulo? Ilang verses meron ng Genesis chapter 1? 31. 31 verses. Genesis chapter 1 from verse 1 down to verse 31. Alam niyo kung ilang versikulo yung nabasa ko? Dalawa. Verse 1 and verse 2. In the beginning, God created the heaven and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Pagkatapos nun, isinarado ko yung Biblia ko. Hindi ko na binasa. Pero na-realize ko kinabukasan, sabi ko parang kulang yung binasa. And then, binasa ko ulit, naka-isang chapter ako. The following day, nakadalawang chapters ako. Paunti-unti mga kapatid, hanggang sa masanay natin na pinag-aaralan yung salita ng Diyos. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng salita ng Diyos, binibuild up natin yung spirit natin. Di ba masipag tayong lahat? Sabi nga ni sister, masipag siya sa pagkain. Ako rin, masipag sa pagkain. Masipag tayong gumala. Masipag tayong makipagchismisan. Masipag tayong makipagkaibigan. Masipag tayong gumawa ng mga bagay na gusto natin, lalo na kapag convenient sa ating mga sarili. Pero bakit minsan di tayo masipag magbasa ng Biblia? Dahil akala natin hindi convenient sa atin. Dahil hindi tayo nag-i-enjoy. Dahil sa nakakatamad. Baguhin po natin yun. I-take natin ang pagbabasa ng Biblia na nagbi-build ng spirit natin. Nagbi-build ng sipag natin sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan lang gamitin natin ating mga puso. Tunay na ibigin natin ang Diyos. Number 6. Be example in faith or your trust in God. Gaano kalaki yung tiwala natin sa Diyos? Tatanungin ko kayo. Gaano kalaki yung tiwala natin sa Diyos? Gaano kalaki? Napakalaki? Hindi mapantayan. Yun yung pinakamagandang sagot na narinig ko. And naniniwala ba kayo lahat ng tao yun ang sasagot nila? Dahil meron nagsasabing wala silang tiwala sa Diyos. At meron din naman mga tao magsasabing, napakalaki ng tiwala ko sa Diyos. Pero nakikita ba natin sa action nila? Dito. Kaya nga sabi riyan, be an example in faith. Trust God even when things are minsan nakakalungkot. Meron tayong tiwala sa Diyos kapag maganda yung buhay natin. Pero once na unti-unti na tayong dumaranas ng mga paghihirap, unti-unti nang dumarating yung mga pagsubok, unti-unti na hindi magiging maganda yung buhay natin, ano nangyayari? Nakakalimutan natin ang Diyos. Ang nakakalungkot, hindi lang nakakalimutan. Merong mangilan-ngilan, merong iba, dumarating sa punto na sinisisi nila ang Diyos. Kung hindi ako naging Kristiyano, hindi ko sana na-experience to. Yun ang sinasabi ng iba. Pero meron ba tayong example sa Biblia na kung saan dumanas ng pagkatakot-takot na pagsubok, napakaraming paghihirap sa buhay, na hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanyang hinaharap, pero hindi sumuko sa paglilingkod sa Diyos? Kilala nating lahat yun, si Job. Di ba si Job? Isang tao ng Diyos na tapat na naglilingkod sa Diyos. Sabi nga ng Diyos minsan, nagdita sila ni Satanas. Saan ka galing? Sabi ni Satanas, diyan, sa baba. Namasyal lang. Sa pamamasyal mo, nakita mo ba yung anak ko, si Job? Oo, nakita ko. Kamusta naman? Ayun, naglilingkod daw ng matapat sa'yo. Pero sabi ni Satanas, kaya lang naman naglilingkod ng matapat sa'yo dahil lahat ng kailangan niya binibigay mo. Subukan mo tanggalin lahat na meron siya. Tatalikuran ka na. So anong ginawa ni Satanas?
Ang sabi ng Diyos sa kanya, gawin mo ang gusto mo, huwag mo lang siyang sasaktan. Kunin ang Diba? So anong ginawa ni Satanas sa kanya? pinukso. Lahat ng mga ari-arian niya, lahat ng mga hayop niya, lahat ng meron siya, nawala. Kahit yung mga anak niya, namatay. Tinalikuran siya ni Job. Nagkita uli si Satanas sa ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, saan ka naman galing? Doon, nagwalay na naman ako. Ano, kumusta si Job? Di ba? Sa kapila ng ginawa mong tinanggal mo lahat ng meron siya, hindi niya ako tinalikuran. Anong sabi ni Satanas? Ay, nasasabi mo lang yan dahil material na bagay lang yun. Hindi nga siya personal na saktan eh. Pero personal mo siyang saktan, iiwanan ka na. Ano sabi ng Diyos? Gawin mo ang gusto mo, huwag mo lang siyang kapatid. Anong ginawa ni Satanas kay Job? Binigyan ng malubhang sakit. Mula ulo hanggang talampakan, na para kamutin niya yung makati sa kanya, yung baon ng nyog ang ginagamit niya, ganong kasakit, ganong kakating. Tinalikuran niya ang Diyos. Hindi siya sigurado kung anong mangyayari sa kanya. Wala na lahat ng ari-arian niya. Ganun pa yung kanyang kalagayan. Meron sa malubhang sakit. Eto pa darating pa yung kanyang asawa na sinasabi ng kanyang asawa, talikuran mo na yung iyong Diyos. Andito pa yung mga kaibigan niya na akala mo nagpunta ron para i-console siya. Pero sila pa mismo nagkumbinsi na meron kang kasalanang nagawa sa Diyos. Pagsisiyar mo yung kasal kahit wala siyang kasalanan dito. Tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Hindi. Hindi niya sigurado kung ano ang hinaharap, kung anong naghihintay sa kanya sa hinaharap. Basta ang nasa isip niya, nananampalataya siya sa Diyos. Ang nasa isip niya, kahit anong mangyari, hindi siya pababayaan ng Diyos. Napagtagumpayan niya, hindi. Pagtagumpayan niya. Nangyari, biniyayaan siya ng Diyos, lahat ng nawala sa kanya, binalik ng mas marami. Dinoble. Nagkaroon uli siya ng mga anak, na yung mga anak niya pinakamagaganda sa kanilang lugar. Bakit nangyari yun? Dahil nanatili sa pananampalataya sa Diyos. Now, tayo, alam ba natin mangyayari sa hinaharap natin? Hindi, ano po? Pero meron tayong tiwala sa Diyos. Kailangan magtiwala tayo sa Diyos na hindi man natin alam kung anong mangyayari sa hinaharap natin. Kung tayo mananatili sa Kanya, gaya ng ginawa niya kay Job, hindi niya tayo pababayaan. And then sabi niya rito, Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Kung wala tayong pananampalataya sa Kanya, hindi natin siya mapapasaya. People should see your confidence in God's promises and faithfulness. Alam ko hindi madali sa atin ng mga Kristiyano na sa kabila ng problema, sa kabila ng hirap ng buhay, is ngumiti. Pero kaya natin gawin yun. Dahil nangako ang Diyos, Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. So hindi man natin alam kung anong naghihintay sa atin sa hinaharap, ang mahalaga bilang Kristiyano, bilang kabataan, maging magandang halimbawa kayo sa pananampalataya sa Diyos. Next, sabi niya, be an example in purity, your holiness and integrity. Ano ibig sabihin ng pure? Ano ibig sabihin ng pure? May halo, wala? Wala. Puro, malinis. Walang tinatawag na impurities. Ibig sabihin, malinis na malinis. Puro. Di ba? Kailangan maging example din tayo. Maging malinis din tayo. Sabi rito, purity isn't just about morality. It's about having a clean heart before God. So the question, bilang Kristiyano, malinis ba yung puso natin? Kapag tayo ba'y humarap sa Diyos, malinis ba yung puso natin? Normal, mga kapatid. Magiging sinungaling ako sa inyo kung hindi ko sasabihin ito. Pero normal sa ating mga Kristiyano na tayo magkasala paminsan-minsan. Huwag lang natin ugaliin. Dahil meron tayong
May mga pagkakataon na tayo'y pinanghihinaan. May mga pagkakataon na tayo'y natitisod. May mga pagkakataon na tayo'y napoprovoke na magkasala. Kasi kahit sino sa amin na mga ministro, wala po sa amin walang kasalanan. Meron ba? O hindi ako na-inform? Kahit kami ng mga ministro nagkakasala kami. Amen. Kaya lang ang ibig kong sabihin dito, kung tayo nagkasala, matuto tayong bumangon. Matuto tayong linisin yung ating mga puso. Kapag nagkasala ka, anong unang-unang gagawin natin? Matututo sa pagkakasala. Matuto sa pagkakasala. Bago tayo matuto sa pagkakasala, humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Yun yung sabi sa 2 John. Diba? Ay 1 John chapter 1, verse 9 to 10. Ipahayag natin ang kasalanan natin sa Diyos, manalangin tayo sa Kanya, at tapat siya na patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Ang ibig sabihin, kung bakit tayo humihingi ng kapatawaran sa kasalanan natin, because we want to have a clean heart before God. Mas maaari, inisip po natin yung ating mga puso. Hindi po tao ang magsasabi kung sino sa atin na may malinis na puso at may maruming puso. Hindi ako. Hindi ko kayang sabihin na si brother ganito, marumi ang puso niyan. Ikaw, malinis ang puso mo. Hindi. Sino po? Yan po ang ibig ko sabihin. Purity is about having a clean heart before God. Sinusunod pa natin yung puso niya. Ginagawa pa natin yung mga pag-usan-isa. Di ba? Sabi yan, Psalm 119 verse 9, how can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. So sabi niya, paano nga bang isang bata mananatili sa kalinisan? Sa pamamagitan ng pananatiling by living according to your word. Ibig sabihin, isabuhay natin ang salita ng Diyos. Kaninong salita? Hindi salita ni Brother Jerome. Nagtuturo lang ako sa inyo. Pero kaninong salita ay tinuturo ko sa inyo? Salita ng Diyos. So ibig sabihin, sa atin, lalo na sa inyong mga kabataan, habang bata pa kayo, itanim nyo na sa puso ninyo yung salita ng Diyos. Dahil kapag naitanim ninyo sa puso ninyo yung salita ng Diyos, mananatili kayo sa Kanya. Makakaiwas kayo sa paggawa ng kasalanan. Kaya namin kayo ni-encourage magbasa. Dahil sa pagbabasa, nagtatanim tayo ng salita ng Diyos. Dahil naitanim na natin ang salita ng Diyos, the next time na gagawa tayo ng mali, bago ninyo gawin yung kasalanan ninyo, Nagtakot sa Diyos. tatakot tayo sa Diyos. Bakit? Dahil nasa puso ninyo yung Kanyang salita. Yung puso niyo yung nagsasabi na hindi yan ang utos ng Diyos, hindi yan ang turo ng Diyos. Hindi yan tama ayon sa salita ng Diyos, hindi ayon kay Brother Joe. Why? Dahil nga, para tayo manatili sa kalinisan natin, mabuhay tayo according to God's Word. Stay away from sin, guard your heart, and walk in holiness. Anong ibig sabihin ng stay away from sin? Tumayo sa kasalanan. Lumayo, hindi ayakapin ano? Lumayo. Kapag sinabing lumayo, gaano malayo? Yung malayo dapat na hindi ka kayang abutin na kasalanan. At kapag nakalayo na tayo sa kasalanan, anong si next? Guard your heart. Bakit? Para din upang hindi tayo matukso. Para hindi tayo matukso. Dahil kahit na nilayuan mo yung kasalanan, andyan si Imelda Papi. Kumakanta-kanta, kaya kumanta ka rin. Tukso, layuan mo ako. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit na nalayuan na natin yung kasalanan, andyan pa rin si Satanas na tutuksuin tayo. Actually, sa mga oras na to, sa maniwalat kayo sa hindi, katabi nyo si Satanas. Tama mali? Hindi yung literal na katabi naman ninyo. Tinitignan niyo yung katabi ninyo. Kagaganda, kagagwapo naman. Pero sa maniwalat kayo sa hindi, andyan si Satanas, sabi niya sa inyo, sa karamihan sa inyo, Matulog. tulog ka na. Huwag matulog. May ihi pa yan. Diba? Inihipan pa yung tenga nyo. Sarap matulog. Tulog na. Sa lamig. Diba? Ibig sabihin mga kapatid,
Kapag nalayuan na natin yung kasalanan, patuloy na lalapit sa atin ang tukso. At para hindi makalapit sa atin ang tukso, we guard our heart. Sa pamamagitan ng ano? Ng salita ng Diyos. And after we guard our heart, we walk in holiness. Ipakita natin na tayo tunay na Kristiyano, na tayo banal, dahil sabi ng Diyos, "Be thou holy, for I am holy." And, paborito ko to. Paborito na rin, no? Conclusion. Galas 12 na, gutom na ako eh. Sabi dito, for our conclusion, sa atin, sabi ko nga kanina, ito hindi lang para sa mga youngs, para din sa young at heart, or sa mga feeling young, sa atin lahat. Sabi niya rito, we live as an example. Paul's message to Timothy is clear. Your life is your testimony. Anong ibig sabihin ng testimony? Patunay. Yung buhay natin ang ating patunay. Kung paano nakikita ng tao yung klase ng buhay natin, doon nila tayo i-gauge. Doon nila tayo huhusga. Kung makita nila ako na nakikipagbasa gulero, kung nakita nila akong nagsusugal, sasabihin nila yung preacher ng Church of Christ niyo, si Brother Jerome Sogaron. Kapag nakita nila akong may ibang kasamang babae, maliban sa asawa ko, sasabihin nila, yung preacher na yun, si Brother Jerome, babaero. Bakit? Nakita nila eh. Hindi ko sinasabing itago nyo ng magaling. Sinasabi ko, kung ayaw ninyong masabing hindi tayo magandang example, huwag tayong gumawa ng mali. Now, kung nakikita nila sa akin, ang hawak ko lang Biblia, nangangaral lang ako, gumagawa ako ng mabuti, hindi ako gumagawa ng masama, wala akong dinadown ng mga taong sasabihin lang sa'yo, yung taong yan, isang mabait na Kristiyano. Mabuting alagad ng Diyos. Sinabi ko? Hindi. Yung buhay natin ang nagsabi no. Dahil nakikita nila sa pamamaraan ng buhay natin na tunay na tayong alagad ng Diyos. People may doubt you, criticize you, or underestimate you. But let them see Christ. Maaalis ba natin to? Maaalis ba natin to? Hindi. Mawawala ba ito? Kahit anong gawin natin, may mga taong hindi magtitiwala sa iyo, magdadalawang isip sa iyo. May mga taong mag-criticize sa iyo. May mga taong mag-down sa iyo. Hindi natin mawawala yun. Parte na ng buhay natin. Pero anong kaya natin gawin? Ang kaya natin gawin, ipakita sa kanila na nabubuhay talaga si Kristo sa ating katauhan. Na kahit anong masamang gawin nila sa atin, nananatili tayong Kristiyano, natinong Kristiyano, hindi tayo nagpapapekto, ginagawa natin kung anong inuutos ng Diyos sa atin. And we call to action. Anong gagawin natin, mga kabataan? At sa mga piling kabataan na kagaya ko. Gagawin natin, number 1, examine your words, actions, love, passion, faith, and purity. Yung mga salita bang lumalabas sa bibig natin, mga kasalitang nakakapagpatibay, anong klaseng action meron tayo na ipapakita ba natin yung pag-ibig natin, yung ating paglilingkod ba sa Diyos, andun yung passion natin, kagustuhan natin, malaki ba yung pananampalataya natin, and malinis pa ba yung ating mga puso sa harap ng Diyos? Where do you need to go? Bakit where do you need to go? Hindi pa naman tayo perfecto, tama mali. Sino sa atin ang perfecto? Wala no? Maaari yung ilan sa atin nagawa na itong 1, 2, 3, 4, 5. Pero may kulang pa. So, ibig sabihin, sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, sa 6 na yan, search natin yung sarili natin. Saan ako nagkukulang? Alin sa 6 na yun ang hindi ko ginagawa? Dahil kung hindi ko ginagawa yung 6 na yun, kailangan umpisahan ko ng gawin. Para sa ganun maging tapat at maayos akong Kristiyano sa harap ng Diyos. Lalo sa inyong mga kabataan. Madali pa eh. Madali pa para sa inyo. Dahil sabi nga nila, you cannot teach old dog new tricks. Ibig sabihin, kapag matanda na yung tao, kadalasan napakahirap turuan. Tama mali? Oo. Naturuan nyo na yung tatay nyo? Nanay nyo? Ako, ang sasagot ng nanay ninyo, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Di ba?
Kaya nga kami, habang bata kayo, kung ano yung alam nyong mali, itama nyo na para pagdating ng panahon na matanda na tayo. Dahil pag matanda na tayo, talagang kung ano yung nakaugalian natin, napakahirap itama. Kaya kung ano yung kulang sa atin, kung ano yung kulang sa atin dyan, kung alin dyan sa part niya na meron tayong kakulingan, sabi niya, we need to grow. Ask God to help you live in a way that reflects. Ulitin ko. Ask God to help you live in a way that reflects. Bakit may ask God? Bakit may ask God? Kaya ba natin ng tayo lang? Hindi ano. Mahirap. Napakahirap. Napakahirap mabuhay na isang matatag na Christian. I should know. Why? More than 25 years na akong Kristiyano. Sa 25 years na ako'y Kristiyano at mangangaral pa yan, hindi madali ang buhay. Maraming pagsubok, maraming paghihirap, maraming discouragement. Kung tutuusin, kung wala ang Diyos sa buhay ko, matagal na akong sumuko. Pero bakit matatag pa rin tayo? Bakit pa rin naririto tayo? Dahil sa bawat paghihirap, sa bawat problema, sa bawat hinaing, tumatawag ako sa Diyos. Malapit ako sa Diyos, sinasabi ko sa Diyos, Panginoon, Ama, hindi ko kaya lahat ng bagay na to kung hindi mo ko tutulungan. Sa maniwalat kayo sa hindi. Try nyo. Pag meron kayong problema, pumunta kayo sa isang tabi, umupo o lumuhod, manalangin kayo sa Diyos, iiyak ninyo sa Diyos, hindi pa man nasosolve yung problema ninyo, gumagaan ng kalooban ninyo. Nararamdaman natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa oras ng paghihirap, mabigay tayo ng tulong sa Diyos at handa siya na ipagkaloob tulong sa atin. Final encouragement. No matter your age, background, or circumstances, God can use you as an example. Be a light and let your light point others to Christ. Huwag niyo sabihin, bata ako. Huwag niyo sabihin, mahirap lang ako. Huwag ninyong sabihin, wala pa akong natatapos. Hindi po yan. Hindi po yan makakatulong sa atin. Hindi yung edad natin, hindi yung background, hindi yung circumstances na pumuhay natin. Ang makakatulong po sa atin, gaano na tayo ka-mature spiritually. Paano natin iniingatan ng salita ng Diyos. As soon as matutunan natin ingatan ng salita ng Diyos, maniwala kayo sa hindi, mas pakikinggan tayo ng tao. Tatanungin ko kayo, bago ko magtapos, sinong mas maraming kaalaman sa Biblia? Kayo o si President BBM? Anong mas mahalaga? Yung kaalaman ni BBM o yung kaalaman ninyo? Bakit? Dahil yung kaalaman ninyo makapagdadala sa inyo at sa mga makakatulong sa mga tao na sila'y makarating sa langit. Yung kaalaman ni BBM, kahit nag-graduate po siya ng Harvard, hindi yung makakatulong sa pag-uwi natin sa langit. So, encouragement ko sa inyo mga kapatid, habang bata kayo, patuloy kayong magtanim ng salita ng Diyos sa mga puso ninyo. Be an example. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mahiya. Dahil as soon as salita ng Diyos ang nasa puso ninyo, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Amen? Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa atensyon ninyo at sa inyong pakikinig. Uupo na ako, pagod na ako. Thank you. Jeremy.